Ronda! Mga balitang dapat bantayan, mga balitang dapat tutukan, mga balitang posibleng may kahilabdanan sa atong matag adlaw nga pagpangabuhi. Noche de Ronda! Ibhi si Kasimanwang Malbert Dalida. Noche de Ronda! May balita ka na, makahibayag ka pa. Sana all. Noche de Ronda! Agma karon, Hyra, ro inyong Anchorman. Noche de Ronda! Noche de Ronda! Noche de Ronda! Good evening, friends. Good evening, Western Visayas. Noche de Ronda! Mayadayad nga kabibilog nga probinsya Takhan. Mayadayad man nga kabibilog nga Banwat Kalibo. Kumusta bagong Pilipino? De Ronda! Alas 6 sa ton karon nga oras, syempre sa amat sa mahal nga Dios sa panibagong kaygayunan. Kinpahanugutan niya mag-ililiba kita pagi sa raya nga palatuntunan. Noche de Ronda! Sa tanan naton nga mga makahigidlaw nga mga kasimanwa. Noche de Ronda! Ikaywang edisyon pag ang kitay aton nga nga pag-ililiba mga kasimanwa sa ikaywang adlaw man sa bugan it Hunyo tagon 2026. Noche de Ronda! Kumusta kita mga kasimanwa? Kumusta aton adlaw at Martes? Kumusta rotinda sa Altabas? Sa mga nakabaton it ayuda ang nagpanindahan ka inasa ano? Ano, igo pa? Arang Mario Jose pro bagbak ka na yuman it mga school supplies amat-amat yun ha. May ayuda ayhan nga igataor mga aton nga somebody from the government and natural resources. Well, bisan pa paano pasagamatan takon may una. Politiko ka man, private individual, private organization. Importante literal nga may pag-ulikid sa mga inunga. Sa mga children nga ginakabigta pag-asa ng bayan. As usual, by the way, maghatod kita kinyot mga balita, refresh nga mga impormasyon. Posible nga may kahilabtanan, may epekto sa aton nga matag-adlaw nga pagdesisyon. Posted nga mga balita, minorities, scoop, etc. etc. Mga balita nga posible makasugpon sa aton nga paginhawa. Ay mayadman and hopefully nababatsagan ngon rong pagnubo-nubo man kuno. Presyo diesel a gasolina. Ay kunwa pagid o di noodle sa sardina sumananay ron. Ay paalin kon may estudyante ka pa. Baulipay-lipay kararong mga freshmen kumbaga. Pero magatapak sa kolehiyo. Pero sa iba nga nakaagi yon, nakagubot. Pero buhay college kuno hay kabuhi man nga puro ugang ibis. Puro noodles, itlog, adlaw-adlaw. Utang sa restaurant. Pero kung makapasosi, bisan wa ginakaon nga masustansya rong ginikanan, may mapabagon gang sa mga children. Manami magpagala-gala nga nagabuyot-buyot it mga iced tea rin na ho. Magpasosyal, sorry. Ay manami man doon actually nga pamaagi nga somehow maloko mo baga imo nga sarili. May mayad matagali nga maidulot ro pagloko sa sarili ko naman. Ro pag pretend baga.
Bisan na stress ka gon, nalisdan ka sa pagpangabuhi, nagapagwapa kat imo sa gihapon, nagapagwapo ka sa gihapon, di ba ga? Mat mapaapekto kagad sa mga bagay nga ron, mga kapobrehon, blessing man gihapon dun. Sa mga nagapati, ang pero sa wahay, tugog ka. Kung gusto naton magpabilin, mag-align sa kabuhi, pila naton ka mga less fortunate people nga gusto lang pintras tanto. Less fortunate. Pigado, abi kami siray! Hindi kita maghalindi karon, nay katon mataron, di ba ga? Pero kung obrahon naton nga stepping stone, pero kapigadohon to unlock. Aro iba pa naton yung mga potentials, iba pa naton yung mga abilidad. Paghimakas mga kasimanway, makaabot gidro adlaw nga magaangat mantas pangabuhi. So again, hindi it penalidad or sumpa rong kapigaduhon. Posible nga nga pamaagi ron para nga masalbar ka. Importante nagapangamuyo nagasunod kita. Nagaampo kita sa kahitaasan. Hindi ka? Pagprangka, good. Alas 6:11. Oy, by the way, nato ng mga children speaking, naka-bless yun baga kanday lolo, lola, nanay, tatay, tito, tita, uncle, auntie. Sa aton nga pag ililiba pasintabi, pero again, sa aton nga perspective mga kasimanwa, hindi ta matapos problema nga sa basura kung hindi ta pagbatunon nga may problema kita sa basura. Na-interview naton kay na si Poblasyon Barangay Captain Nil Ibardula sa Candelario. Sir, mayad niya gabi, ha? Sa tanan niya mga barangay officials, mayad man niya gabi. BPATS, mayad man niya gabi. Yes, you're correct. Kasi manuang Michael Villanueva, Solina, Magugaw, o maton nga nga kagabihon. May mga nagapasalamat sa pagtugpa itugan. Mauli-ulian man supply ta tubi. Mauumpawan man aton nga Aklan River. Pasintabi sa mga nagaw-iyapon pero sa Libakaw ay bawa. Ambay ko giday. Ambay ko giday. Sa mga mahilig maghayupan, alagat baboy nga ina nyo malang ginatutong-tong sa mga rebatment wall. Doyon man do ay nako! Pero again, kinahanglan isugon ta aton yung mga buot mga kasimanma or else aro problema hindi masolusyonan, tuwok-tuwokon ta lang. Post lang ta social media. Nya naman si Kwanyaraan na mga alaga nga baboy ay inalata. Paabot mo sa nutungdan. Mga kasimanwa para nga masolusyonan. First thing to do to solve the problem is to recognize there is one. May problema gali kita, ha? Pareho nga rasa isyo sa Katiklan Boracay Bridge. Plano nga tulay para sa koneksyon itbatan agdumagit. Problema itiba naton yung mga lideres nga magahina kunoro mga maga-invest ya sa probinsya takan. Sige ha. Nami gitaron, tawag lang kita at puro negosyo, mayad gitaron. Create more jobs. Tapos daya aton nga ipresentar sa aton nga probinsya takan, even sa Banwat Kalibo mga kasimanwa or iba pang mga kabanwahunan nga may problema sa sanitation, may problema sa mga MRF, wa kita nahuya. Actually, ginatago-tago lang man yan ni itiba naton yung mga negosyante sa Banwat Kalibo, rong kasubo. Kada adlaw sa siin ko gumanti punon do basura nga raman. Nagausoy lang it paraan aga nagahimo it mga makabig hukagi moves. Ipinagbabawal na teknik ro pipilang ka mga residente or maybe bukon yun gidban ko nung ani taga Kalibo. Mga kasimanwa kung sa siyensya na mas plik o mas plak. Mapila kitanda nga mga basura unsegregated. Wagon gig kita at mapilakan. Tawan taron it igtagupangod mga kasimanwa as we go along sa aton nga pag ililiba.
Mabudlay man nga puro lang kita kung sa mga babayi pa, puro lang make-up. Pero pag napaga, make-up mga kasamanwa, nya ha ha. Rong ginatawag beauty from within, duga. Dayon baga nga kung ikaw isagang ka host it panimagay, pag may bisita ka, pabugay mo nga bisan siin ka, ilibot it, or ilibot do imo nga bisita, mapabanyo, CR, dapog, malimpyo. Ay aton niya sa banwa nga ran, ano mapabugay ta? Hindi ilikaw na ton sa MRF Maliban niyang kung magbugtaw kita sa kamatuuran, budgetan tagid abi, gamiton taro budget man. Ano ro ginahimo nga tikang by the way mga taga solid waste management. Kita na lang man masabat may una. Matter of fact, may mga coordinations man siguro nga mga ginahimo. May mga istrikto nga mga tikang nga ginahimo. Pero problema siin, problema kanyo, problema sin sa tawo mga kasimanwa nga batinggilan. Bukon man itanan. Pero ang mga problema, ginasugid mga kasimanwa nga ginabalik man dayon sa munisipyo. Ginabalik man sa solid waste management mga kasimanwa. Kay manano nga ni, wagon kunot space, wamat lugar nga pwede mabakawid gobyerno para butangan mga kasimanwa. Ay buligan, tao lang raron tanaw. Ilang bugan nga may mga gini-inisyar nga mga tikang aton nga local government unit of Kalibo paagi man sa solid waste management. Pero problema gang may pilang ka mga pasaway, mga kasimanwa, haron nadadakpan it aton nga mga BPATS barangay council member. Kung siin yang nagapila kung nakaroon ng mga basura, disiplina gid man gali Ag mahuya man kita magdaga sa kahanginan ni disiplina nga tanga ginatawag. Mga kasiman base kung guilty beyond reasonable doubt kita parehos kay Senador Jinggoy Estrada. Kapareho kay Senador Bato de la Rosa. Mga kasimanwa kay Senate President Alan Cayetano. Ay tutuod man sinugid katon sa minatuod sa gamat gid kung religiously may una nga nagasegregate it aton nga mga basura. Para nga hindi man matamaan akiro aton nga MRF. Mga kasimanwa, alin-alinon gilang runit mga nagakolek. Kapin pa kon maantala madelero pagkolek. Kapin pa kon samadro aton nga mga garbage trucks mga kasimanwa ipaalin. Nano mayad? Nano mamuwa kita sa mga nagakwari? Abi partner, mahugam kami ko inyo nga nga mga trucks nga ginakargahan baga sa iyo, sudla na basura, masugot ka. Kalisod matuod ka atubang ko dahil nga problema pero nagapati kita paagi sa rundaya nga palatuntunan kung literally set aside anay pamulitika, buligan taro problema ta sa basura. Alas 6:19 aton karon nga oras. Sa tanan naton again yung mga pangka baka darling mga sweetheart niya always nagapamati. Always nagapati, always nagaapin sa 107.7 Energy FM Kalibo. A blessed Tuesday night katon tanan pangabay, like and share. May naaresto madalag PNP na sa kaso nga pagbayular sa Animal Welfare Act. Big deal or no big deal? Masubo nga balita mga kasimanwa hindi makauli sa anang probinsya o siyang ka-23 anyos nga persona ay matapos nga ginapatihan binangungot habang sakay it Roro Bisel pagdungka sa part it Alegria Borwanga mga kasimanwa nga pantalan wagon kaabot sa ospital pagdaga kana. Indo na mangayo kita latest information halin mismo sa officer in charge at Borwanga PNP. Paagi karon kay Police Captain Machon Sabado. May tumawag man yan ni na.
Alas 6:20 aton karon nga oras, standby by the way sa latest weather forecast from DOST Pag-asa. Mahina-hina guman aton nga connection. Kunamat nagahina man supply kuryente. Mga kasimanwahay kung tanan lang kita kara mahina. Mahina sa strategy sa pagsulbar mga problema. Puro lang dayon project, puro lang kwarta. Why kita da? Ang bagit akong kilala. Sa tanan nato ni mga pangga, certified showcase sa 16 tanan ka kabarangayan nga sa Bilog nga Banuat Galibo, standby. Welcome sa palatuntunan. Kama naman sa mga taga Islat Boracay, Mainland Malay, Buruanga, Naba, Sibahay, Tangalan, Makato naman siya, Balinaw, Leso. Liba ka Madalag, Balete, Batan, Altabasen, New Washington, welcome sa palatuntunan. Sa mga kaigbataan, kapartidusan, mga kaparintihan, manaton kung si mga partit, Bilog nga Western Visayas, good evening. Bilog nga Region 6, magandang gabi po. Bilog nga Panay Island, Bilog nga Pilipinas, ang Bilog nga Kalibutan. Alas 6:21 dali ang kid time first si DOST Pag-asa weather forecaster Benny Estareha. Pamatian tabi mga kasabano sa pinaka-latest naton nga Energy Weather Report. Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareha. Bago po tayo mag-proceed sa ating forecast, alamin muna natin kung anong nga bang asahan ngayong buwan ng Hunyo. Sa mga unang araw po ng buwan, posible na po magsimula ang wet season or tag-ulan sa Pilipinas na mas mararamdaman po dito sa may western sections ng Luzon and Visayas. Dahil po dyan, mas dadalas na po yung tinatawag natin na southwest monsoon or hanging habagat o yung hangin na nagmumula po sa timog kanluran na mataas ang moisture. So ibig sabihin, pag mas mataas at basa ang hangin, ang moisture, ibig sabihin po mas madalas ang mga nagpo-form ng mga clouds at the same time, posible ang mas madalas sa mga pag-ulan na minsan ay malalakas. However, posible pa rin po yung tinatawag natin na monsoon break o yung panahon na nagtatagal ng ilang araw or hanggang 2 linggo kung saan walang umiihip po na hanging habagat at halos walang nararanasan ng mga pag-ulan. And at the same time, magiging mainit at malinsangan muli ang panahon at maaaring magtagal pa yan sa mga susunod na buwan habang nasa panahon po tayo ng southwest monsoon. And for June 2026, posible pong 1 hanggang 2 bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Base po sa ating latest climatological tracks po ng Pag-asa, may mga bagyo na lumalapit po dito sa may parting Bicol Region and Eastern Visayas. Pagpasok niya ng Philippine Area of Responsibility, saka kilos po pa northwestward at dadaan po dito sa natitirang bahagi ng Southern Luzon. May chance din na dumaan at maglandfall dito sa may Metro Manila, gayon din sa ilang bahagi ng Central Luzon. Pero meron din mga bagyo na nabubuo sa may silangan ng Luzon or pumapasok sa may silangan ng Luzon, saka lalapit po dito sa may Northern Luzon at maliit lang yung chance na maglandfall. At sa halip po ay magre-recurve or lilihis ang direksyon palayo sa ating kalupaan patungo dito sa may Okinawa, Japan. However, kapag po nandito ang mga bagyo sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea, may tendency po na palakasin ito ang hanging habagat or southwest monsoon. So yung mga areas na pinakamaulan ay hindi po itong mga areas na pinakamalapit po dito sa may bagyo sa may Northern Luzon, kundi dito po sa may areas po ng Mimaropa, Western Visayas, Zambales, and Bataan dahil ini-enhance po nito yung southwest monsoon kapag ganitong panahon ng Hunyo. Ang susunod po na ipapangalan natin sa mga bagyo ay Esther and Francisco. Sila po yung magiging pang-5 at pang-6 na bagyo ngayong 2026. Ngayong araw naman po at maging sa mga susunod na araw, andyan pa rin po yung epekto ng southwest monsoon o yung basang hangin galing po dito sa may timog kanluran, also known as the hanging habagat. Marami pa rin po mga lugar ang magkakaroon ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw and within the next 12 hours, pinakang-uulanin ito pa rin areas kagaya ng Palawan, Occidental Mindoro, Cavite, Batangas, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, at Pangasinan. Kaya't magbaon po ng payong kung lalabas ng bahay, mag-ingat din po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang natitirang bahagi ng Luzon, gayon din ng Western Visayas, may effect din po yun ng southwest monsoon, kaya madalas din po ang mga magiging pag-ulan sa susunod na 12 oras, bagamat hindi naman ito tuloy-tuloy. Minsan, malalakas po ang mga magiging pag-ulan. Habang may mga localized thunderstorms pa rin naman dito sa may Mindanao, eastern portion of Visayas and central portion, mga isolated or localized thunderstorms po yan na tinatawag.
Sa mga nagtatanong naman po kung kailan nga ba magsisimula ang panahon ng tag-ulan, kapag po na-meet na natin yung criteria po sa lakas ng hangin at sa lakas po ng ulan, na kailangan po ay galing po dito sa may kanluran in terms of hangin at kailangan nasa 25 millimeters po for a 5-day period, then saka pa lang po tayo magdedeklara at estimate natin is by the end of this week or early next week. Samantala, base naman sa ating data satellite animation, meron po tayong namata na cloud cluster or kumpul ng ulap dito po sa may West Philippine Sea at hindi natin inaalis yung chance na by tonight or tomorrow kaya may mabuo po dyan na low pressure area. At yung assessment po natin, pag mayroon dyang low pressure area, kikilos ito pahilagang silangan or along dito sa may West Philippine Sea pa rin, sa may kanluran po ng Luzon. And at the same time, simula po ngayon hanggang sa mabuo yung LPA, hanggang sa araw po ng Friday, posible magkaroon ng mga pag-ulan pa rin dulot ng habagat at low pressure area sa malaking bahagi po ng Luzon. So lagi lamang magantabay sa ating updates. Bukas naman, that's Wednesday, ikatlong araw po ng Hunyo, pinakamalalakas pa rin ang mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon sa western section po of Luzon, kabilang na dyan ang Occidental Mindoro, Cavite, Batangas, Metro Manila, gayon pa rin dito sa may Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan, Pangasinan, La Union, at Benguet. Kaya sa ating mga kababayan po na lalabas ng bahay bukas, make sure na meron tayong baon na payong or kapote at mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang natitirang bahagi ng Luzon, asahan po bukas, araw ng Miyerkules, may mga times pa naman sa umaga na bahagyang maulap or minsan umaaraw pa nga actually. Then pagsapit po ng hapon hanggang gabi, mostly cloudy skies na sa malaking bahagi ng Luzon at aasahan pa rin po ang mga pulupulong pag-ulan at mga thunderstorms na usually nagtatagal po ng 2 hanggang 3 oras. Temperatura natin sa Metro Manila, 26 to 31 degrees Celsius. Sa may Baguio, 17 to 21 degrees lamang. Habang dito naman sa may Tuguegarao and Legazpi, hanggang 33 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa may Palawan, mas mababawasan na po yung mga pag-ulan, lalo na dito sa may central and southern portions. Sa umaga, medyo umaaraw pa, no? Pero pagdating dito sa may northern part, kabilang Calamian Islands, maulap na kalangitan na ang iiral at sasamahan po ito ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms for the entire Palawan. Pagsapit po ng hapon hanggang gabi, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan at thunderstorms. Dito naman sa Visayas, pinakamataas ang tsansa ng ulan sa may western portions, lalo na sa may Aklan and Antique. Umaga pa lamang, may tsansa na po ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Habang natitirang bahagi ng Visayas, partly cloudy skies, umaga hanggang tanghali, and then sa dakong hapon hanggang gabi, andyan pa rin yung mga pagkulimlim at may tsansa pa rin po ng mga localized thunderstorms or pulupulong pagkidlat, pagkulog. Temperatura natin sa Puerto Princesa hanggang 32 degrees Celsius, habang sa may Metro Cebu mainit po sa tanghali hanggang 33 degrees. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, asahan gaya po dito sa malaking bahagi ng Visayas, fair weather conditions naman or magiging maaraw at maganda ang panahon in terms of, yun nga po, magiging maaraw naman or maaliwalas ang kalangitan mula umaga hanggang early afternoon. Then pagsapit muli ng hapon hanggang gabi, nagiging makulimlim na po lalo sa may areas ng Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region at sasamahan din ng mga isolated na ulan at mga thunderstorms na walang kinalaman sa anumang LPA or bagyo. Temperatura natin sa may Zamboanga City and Davao City, mainit din po hanggang 33 degrees Celsius. Para naman sa ating weather advisory, meron po tayong aasahan na significant rainfall sa susunod na 3 araw. Yan po ay dahil pa rin sa southwest monsoon. Meron tayong nilalabas po na weather advisory kapag significant ang magiging pag-ulan at posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. At kapag meron tayong yellow, ibig sabihin po niyan, posible ang 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan sa loob ng 24 oras. So simula po ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, posible ang malalakas na ulan sa may Palawan, Occidental Mindoro, gayon din sa may Cavite, Batangas, Metro Manila, paakyat ng Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales at Pangasinan. Kaya inuulit natin, mag-ingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan naman po, pagsapit ng bukas ng hapon hanggang sa Thursday afternoon, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa may Zambales, Bataan, Tarlac, and Pangasinan. And at the same time, dito na rin po sa may Benguet, La Union, and Ilocos Sur dahil sa unti-unting pag-akyat ng malalakas na ulan dahil sa southwest monsoon. So mag-ingat din po sa banta ng mga pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas. Mataas din ang tsansa ng pagragasa ng mga ilog natin dyan at sa mga bulubundukin na lugar, lalo na dito sa may Cordillera region, posible po ang landslides. Habang pagsapit naman ng Thursday afternoon hanggang Friday afternoon, maraming lugar pa dito sa halos buong
Northern Luzon, actually buong Ilocos region po no, makakaroon ng significant na rainfall dahil sa pag-akyat pa ng southwest monsoon. Gayon din ang mga probinsya ng Abra, Benguet, at dito pa rin sa may Zambales and Bataan. Ang mga pag-ulan po natin by nature, paminsan-minsan ay malalakas. So may mga times na hindi umuulan, may times na magkakaroon ng mga pag-ulan, pero malalakas at posible mong umabot sa more than 50 millimeters. Kaya nandyan pa rin ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So make sure na coordinated din tayo sa ating barangay officials at local government units na kailangan ng rescue at evacuation. Para naman sa lagay ng ating karagatan, ngayon and for the next 2 days, mananatili pa rin medyo maalon po no, dito sa may West Philippine Sea at doon sa may extreme northern Luzon hanggang 2.8 meters po dahil yan sa southwest monsoon pa rin. Habang nandito ang baybayin po ng ating bansa, from Sulusi hanggang dito sa may Bicol region, Visayas, Mindanao, aasahan na banayad naman hanggang katamtaman ng taas ng mga pag-alon, kalahati hanggang 1 metro, and then kapag may mga thunderstorms tayo sa hapon, umaakyat na po ito sa 2.5 metro, paminsan-minsan. Make sure na coordinated tayo, lalo na dito sa Luzon, sa ating mga local coast guards, kung magpapatuloy ba ang inyong biyahe sa mga susunod na araw dahil po yan sa malakas na habagat. At para naman sa lagay pa ng ating panahon, from Thursday up until weekend, that's June 4 to 6. Andyan pa rin po ang southwest monsoon. Inuulit natin, unti-unting aakyat po yung southwest monsoon natin. Kaya ang pinakamaapektuhan po talaga ay Luzon. Pagsapit po ng Thursday, yung pa rin mga areas sa may western section or kanlurang parte facing the West Philippine Sea, ang pinakamalalakas ang mga mararanasan ng mga pag-ulan. Kabilang na dyan ang Baguio City or Benguet. Habang dito sa Metro Manila, bahagyang mababawasan yung mga pag-ulan, pero magpapatuloy ang maulap na kalangitan pagsapit po ng Thursday, gayon din sa may Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Pinakamalakas po ang pag-ulan sa may Ilocos region, Cordillera region at dito rin sa western section ng Central Luzon. Pagsapit ng Friday, mas mababawasan na yung mga pag-ulan natin, pero mananatili pa rin malakas nga dito sa may Ilocos region, Abra, Benguet, Zambales and Bataan. Ang Metro Manila, maulap pa rin ang kalangitan at may tsansa pa rin ng mga pag-ulan. Mababawas na naman yung pag-ulan sa may Bicol region and Quezon. Habang pagsapit ng weekend, mas mababawasan pa yung mga pag-ulan at yung mga lugar na uulanin. So more on dito na lamang sa may Metro Manila, bakit ng Zambales, Bataan, Tarlac, Ilocos region at dito rin sa may Abra at Benguet. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, unlike dito sa Luzon na magiging maulan, from Thursday to Saturday, asahan naman ng fair weather conditions. So ibig sabihin, magiging maaraw naman in general ang panahon, lalo na sa umaga hanggang early afternoon. And then sa dakong hapon hanggang sa gabi, nagkakaroon muli ng mga cumulonimbus clouds or mga thunderstorm clouds na magkakos ng mga minsang malalakas na mga pag-ulan. Usually minuto po yan hanggang 2 oras ang tinatagal nito. No? Depende na po sa severity ng mga thunderstorm. So ang temperature natin, magiging mainit bago magkaroon ng mga pag-ulan sa Metro Cebu hanggang 33 degrees, gayon din sa may Iloilo at sa may Tacloban. Habang sa ating mga kababayan po sa Mindanao, kagaya sa Visayas, from Thursday up until Saturday, make sure po na meron tayong pananggas sa init dahil mananatili pa rin maaraw ang kalangitan mula umaga hanggang tanghali sa mga magbibrigada eskwela po or nagpe-prepare para sa pasukan by next week. Mataas ang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon pa hanggang gabi sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao. So make sure na yung mga lalabas po dyan ng mga kaguruan natin at yung mga papasok na rin sa trabaho from Thursday up until Saturday, uminom po ng tubig para maiwasan ng heat stroke or pagkahilo. Ang ating sunset, 6:22 ng gabi at ang sunrise bukas, 5:26 ng umaga. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center na Pag-asa. Ako po si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Alas 6:34 aton nga oras ba special mention yung mando probinsya at akan. Biro na hagong mata kita Iho hibayag talang anay ro mga bagay. Importante na paabot tagon paagi sa aton nga pag ililiba sa palatuntunan nga na. Pag mugo sa aton nga mga lideres. Kabay pang dublihon pagid nang dawag kita nagambay nga kapabaya dublihon pagid. Mga kasimana, agpatiman kita siyempre. Kung may mga nagapabaya-baya ay pipilang bilog ba lang siguro man doon. Abo pa man kita nga concern ag willing magbuligan, di ba ga? Hindi ka? Ano balik kita mga kasimana pagkatapos kita mampilang ka mga reminders mga bay. Hugat-hugat siya ka muna. Noche de Ronda.
I'm grateful to have met good friends here at work. Our favorite bonding during breaks is ang among coffee time together. And our coffee of choice, MX3 Coffee. It is a low-acid coffee and also a high source of vitamin C and calcium. On top of that, gabalon man ako sa MX3 capsule. Amo ining akong kapartner everyday, kaupod sa proper diet and exercise. Ako si Mars Soriano, kag diri na ako sa masaligan nga tunay, natural, kag original, MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling inulo ko, naibaluan ko nga taas, nanggali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabaka sa mga butika. DTX 500 may powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud manikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata pangod sa diabetes. Proteksyon ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami gid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kompleto abi una itserbisyos sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Beautiful girl. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Sur. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tae. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag. Wow, galing. Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, suswiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag. Wow. Gumaling na po siya hanggang umaga. Wow. Hindi na po umulit. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Working is fun if you have colleagues who treats you as a family. We do work and enjoy our coffee together. Sa kape, we only choose the low-acid kag high source ang vitamin C and calcium nga MX3 coffee. Papartner man sini ang MX3 capsule, cholesterol and fat-free, gani, masaligan. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Mildy Pantinos, kag bilib ako sa MX3.
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Sa gutom na di mapigil, may sagot na sigurado. Isang kainan na tunay na panalo. Suling Tapsideria, pangalan pa lang ay astig. Busog ka sa sarap, babalik ka ng paulit-ulit. Sulog na paborito, umaga hanggang gabi. Nilagang bakat bulalo, sabaw palang panalo na lagi. Pares at bindonggo, ulam na swak sa kanin. Sizzling na lutong bahay, sarap ay walang katulad din. Suling Tapsideria, dito ka na kumain. Only rice with free soft drinks pa, walang bitin sa kanin. The Only Rice Queen of Aklan, tunay na bida. Sa bawat subo, sarap ay ramdam na ramdam mo na. Arroz, kaldo at goto, pampainit ng umaga. Lomi at batchoy, sa gutom ay palaban talaga. Chicken at liempo, inasal, ihaw na nakakaakit. Rice balls na swak, sa panlasang walang kapalit. Suling Tapsideria, kainan ng bayan. Sulit at busog, saya'y walang hanggan. The Only Rice Queen of Aklan, walang kapantay. Sa sarap at dami, dito ka tatambay. Kahit barkada o pamilya ang kasama, sa bawat order, saya ay dama. Hindi ka magsisisi sa bawat tigil. Suling Tapsideria, panalo pagkain. Kaya tara na, dito na magpunta. Sa gutom mong matindi, ito ang sagot talaga. Suling Tapsideria, babalik-balikan mo. The Only Rice Queen of Aklan, panalong panalo. Suling Tapsideria 1 is located at Rojas Avenue Extension near ASU Calibo. Suling Tapsideria 2 is located at Regalado Street, Poblacion, Calibo. Suling Tapsideria Makato Branch located at Poblacion, Makato, Aklan. Noche de Ronda. Welcome back mga kasimanwag, padayon kamo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Calibo. Proud member of the KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 6:43 aton karon nga oras, wal nga gina connect naton do aton nga linya kay Police Captain Machon Sabado, Officer in Charge at Buruanga PNP sa Daya Karangay kinapatihan Bangungot. May mga naka-standby kita nga mga live streamers. By the way, Ma'am Helen Nagal, mayad niya gabi ha. Ag sa tanan-tanan niya mga taga Madalag. Mayad man, by the way, speaking of Madalag, kung nakapiansa man nakikat na itong wanted ha, sa kaso nga pagbayular sa Republic Act or sa or sa Animal Welfare Act, I should say, mga kasimanwa. Speaking mga kasapatan nga na, may mga kinamatarong man dahil. Pero kung pa kanoon kita litso na sige. Alas 6:44 aton karon nga oras. Okay, with no much ado kasayod ta, may mga importante man yung mga obligasyon aton nga mga hepe, oy, especially makaron gali sige dasro andang sports fest no sa Aklan Police Provincial Office, mga kasimanwa dali lang gid ha.
Okay, napaplastar ta sa aton yung technical partner. Sa mga taga, shoutout Anay Gali, sa mga taga Murayan Altabas, sa mga taga JKL Drugstore. Oy, medya gabi. Thank you so much sa pag-view ha. Ag sa tanan niya mga members, it katuiran family, una sa may Banwat Altabas. Ag sa aton niya mga friendship man, una sa may Batan Municipal Police Station. Thank you so much gid kay Sir Kenneth Katuiran ha, nga naga live stream katon makaron sa mga taga Murayan Altabas Aklan Mayad-ayad nga gabi. Yan ang makaron sa piyak nga linya, si Police Captain Sabado. Sir, magandang gabi po. Live na po kayo ngayon sa Noche de Ronda program. Hihingi po sana kami ng konting information at update po kung ano ho ba talagang ikinasawi nitong 23 anyos na pasahero or anuman yung confirmation natin ito. Ito ba siya ay crew mismo ng vessel? Sir, magandang gabi po. Go ahead. Magandang gabi po, Kasimanuang Malbert at sa lahat po ng tagapakinig ng Energy FM. Okay. Based po sir sa inyong latest investigation, ano ho ba yung findings? Ano ho bang ikinamatay talaga nitong victim natin, sir? So, according po sa findings ng attending physician po is cardiac arrest po yung kinamatay ng ating biktima. Ay yung namatay na po na tao doon po sa loob ng Roro po, sir. Opo. By the way, sir, may mga nagtatanong kasi yung pagkakaintindi usually ng iba pag sinabi nating Roro vessel sa Katiklan lang, no. Meron po tayong pantalan diyan sa kaalaman po ng ating mga kababayan na tagapakinig. Meron po tayong pantalan diyan, may port po tayo sa may area ng Alegria, Buruanga, no. So ito po, sir, ay Roro vessel po, tama po. Opo. So ito po yung sir, to be exact, sir, ito yung ang vessel po na ito yung kumakarga sa mga truckings. Opo. Okay. Puro hindi po siya yung pang-passenger na na klase ng vessel po. Ayun. Puro trucks po yung laman po nito, mga malaking trucks. Okay. So speaking of trucks, ano ho yung trabaho nitong nasawi, sir? Ito ba siya driver or what? Yung nasawi po, sir, ay isang 23 years old na lalaki na tubong Camarines Sur doon po sa Bicol region. Opo. Isa po siyang pahinante at kasama niya noon ang kanyang tiyuhin na kanyang driver sa truck. Ayun. Opo. Okay. So batang-bata pa, sir, ano? Ito kasi sa atin sa local na version is pinatawag nating bangungot. So bangungot, opo. Oo, heart failure pala ito. Kasi pag inisip ng iba na bangungot, something na panaginip na nakakatakot, parang diba, ito siya. Pero yung medical or technical term natin sa kanya, kasi nga parang based na rin sa report ninyo, sir, is na nahihirapan siyang huminga and then umuungol, no? Opo. O yun. Okay. Sige po. Yung location po ngayon ng ating biktima po, sir, nandun po siya sa isang punerarya dyan sa Malay, sa Barangay Dumlog. Doon po siya ngayon habang hinintay ang kanyang pamilya na dumating upang maiwi ang kanyang mga labi. Ayun. As of this time, hindi pa nakakarating yung pamilya? Hindi pa po. Kanina po, mga bandang alas 4:30, nandun po yung investigator natin para mag-conduct ng follow-up investigation at kanina wala pa po sila. Posible na makarating po sila bukas habang inasikaso yung mga papeles kasi may sa pagkakalam ko may may quarantine pass para quarantine pass. Okay. Sige, sa karagdagang investigation, sir, may history as per confirmation ko na-confirm na meron tong heart failure yung 23 years old na victim? Oo. Sa interview po ng ating investigator sa kanyang tiyuhin, wala po siyang masabi, wala po siyang alam na sakit nitong biktima po, sir. Ano kaya in fairness, yung mga factor o mga ginawa nila kagabi, bakit nagkaganon, sir? Parang napagod siguro, ano man? Yun yung mga hindi po natin masagot kasi sige kasi yan sa mga medical na aspeto po, sir, hindi po natin kayang sagutin yan. Opo. So malamang sa biyahe na lang, at saka minsan kasi ito based na rin to sa mga nakukuha natin mga informations, medyo pagod, medyo napasarap na parami yung kain. Pero bata pa sila, 23 bata years po, old. Sir, so kasama yun yung sa natin dyan, sir, yung sa uri ng trabaho po nila, sir, laging bumabiyahe, kasama talaga yung pagod dyan.
Opo, na posible. Hindi po natin sigurado kung ano talaga yung cause ng sa kanyang cardiac arrest. Oo. Okay. Opo. Importante sir, wala naman din foul play sa pagkamatay niya. Opo, sa very convincing naman yung investigator natin sir na wala pong foul play na nangyari sa loob ng ng vessel na yon. Ayan, oo. So ilan sila sir? Tiyuhin niya lang alone yung kasama niya when it comes to kasama niya na bumabiyahe ang kanyang tiyuhin sir, magkasama sila sa truck. So ito, dalawang trucks kasi ito sir na galing ng Ruas Mindoro. At sila yung magka-convoy na maghatid sana ng mga palay na binhi ng Department of Agriculture papunta doon sa Iloilo po. Ayun. Opo. So yung truck po naiwan yung isa rito dahil wala ng driver. Dahil sinamahan na ng kanyang tiyuhin yung kanyang bangkay. Ayun. Okay. Nasa Malay ho sila ngayon sa isang Opo, nasa Malay po sila. Opo. Okay. So again sir, yung victim is may rest in peace, pahinante, hindi sa driver. Pahinante. Hindi po, pahinante po. Ayun. Okay, sige. Mga rare cases ito sir na minsan mahirap i-disregard when it comes sa health natin, lalo pat kumusta ba sir? Sisingit natin. Kumusta mainit din ho yung panahon diyan sa Buruanga ngayon? Sa ngayon po maghapon po na makulimlim, hindi po kagaya ng mga nakalipas na araw na sobrang init. Ayun, oo, kaya nga napaka delikado at medyo dinadalaw na rin po tayo ng ulan dito sa bayan ng Buruanga. Sige. So confirm natin walang foul play. By the way, we do believe may mga initiatives at saka extra mile na ginawa ang ating Buruanga MPS under your stand sir para matulungan, no? May assistance pa na ibinigay dagdag yung Buruanga MPS sir sa pamilya ng biktima, sa mismong biktima sir. Yung doon lang po muna tayo nag-focus sa sir sa investigation para i-determine talaga kung may foul play kasi pagka yung initial kasi na investigation sir is Philippine Coast Guard yung Opo. ang nag-conduct dahil maritime incident po yan. Opo, sila po yung primary authority na may mandato na mag-conduct investigation. So to follow up, since na nangyari po sa area natin yung hindi po tayo agad na tumigil at nag-conduct tayo ng follow-up investigation at hanggang sinundan natin yung victim hanggang doon sa punerarya para makakuha pa ng ibang impormasyon. At yun po, inalam natin kung nakontak na yung pamilya, kung ano yung pwede nating maibigay na assistance. Para kung hindi pa, tayo po yung gagawa sana ng paraan. And fortunately, nakontak na po ng na yung kanyang tiyuhin. Yung nag-assist sir sa paghatid sa kanya sa Malay? Yung bali, according po sa sir, sa Philippine Coast Guard, dinala nila yan sa isang punerarya dito sa Buruanga at nilipat, same lang po yung nagmamayari sir. Yung nagmamayari ng punerarya dito sa Buruanga, nilipat niya yung labi doon sa pagmamayari niya rin na punerarya diyan sa parting Dumlog Malay. Opo. Parang branch nila. Sige. Sir, yes, sir. Very well said, At saka wala din namang crime sa nangyari na to sa victim. Sige sir, baka may gusto na lang din tayo sir, ipapasingit natin ng mga reminders or even mga peace and order related na mga paalala po sa ating mga kababayan dyan sa Buruanga. Go ahead sir. Opo, magandang gabi po sa ating mga kababayan sa Buruanga. Ito po ang yung kapulisan sa Buruanga Municipal Police Station na nagbibigay ng paalala kaugnay po sa nangyaring insidente ng electrocution doon sa Barangay Tigom na kung saan ay meron pong namatay na isang 15 years old na babae sa pamamagitan po ng pagkakuryente niya sa isang linya ng Akelco. So, yun po, napakalungkot na pangyayari. At para sa kaligtasan ng lahat, lalong-lalo na po sa mga magulang, ng mga minors, sana bantayan po natin yung mga anak natin at alamin po natin kung saan sila pumupunta. Yun pa, no? Para sa ganun po ay
malaman natin kung kailangan bigyan ng pahintulot or pigilan na lang sila kung ito po ay maisip natin na may panganib. Lalo na po ngayon na papasok na yung tag-ulan, marami pong mga panganib dito sa sa komunidad natin, kagaya ng kidlat, mga kulog, o flash flood. So pag may malakas na pag-ulan, may posible rin po na may mangyaring yung landslide, rock slide. By the way, sir, may sisingit na lang natin na tanong. I'm supposedly may sisingit din sana hingid ng update. Ito yung pinangyarihan ng incident, sir, kung saan nakuryente itong 15 years old na dalagita. Ano to, private property? Pero medyo masuka lang. May kuryente. Ano po ito, sir? Actually, ito po ay bandang gilid po ng dagat. Kaya lang po, sir, paakyat siya. Kung titignan nyo pa yung geography ng Buruanga, sir, pag galing ka sa Banwa, papunta ka ng Antique, yung kalsada po natin is nasa gilid lang po ng paanan ng bundok halos. Opo. At sa kayong dagat, nandun lang po sa gilid ng kalsada. Pero sa part na yon pababa at masukal, pababa yun. Pag galing ng kalsada, pababa po siya. Papunta sa dagat. Okay. So linya po ito, sir, ng Aklan Electric Cooperative, hindi po siya residential na linya? Hindi po residential yung lugar na yun, sir. Uninhabited, malayo po sa kabahayan po yung pinangyarihan po ng insidente na yun, sir. Kaso medyo may kababaan lang yung mga kable, sir, parang ganun? Yun po, sir, actually, sir, naputol po na linya ng kuryente yun. Opo. Okay. And naputol po. nai-report na rin yun, sir, sa management? Yes, sir. Naayos na. Yun po, nakipag-coordinate na tayo kahapon pa and kanina pumunta rin po yung ating investigator. At kanina lang po, bago mo ako tinawagan, sir, galing po ako doon at chinik ko po muli kung fortunately wala na po yung pati yung poste po na kung saan nakakonek yung linya na yun, wala na po. Pero ang action na gagawin po ng ngayon is makipag-coordinate tayo sa LGU kung kung pwede silang maka-request sa AKELCO na mag-conduct ng clearing dito sa mga linya ng kuryente dito sa bayan ng Buruanga, dahil hindi po tayo nakakasiguro, sir, baka may mga ganun pa na na putol na linya na hindi natin nakita. At sila po yung may kakayahan na para din sa safety ng mga kababayan natin dito sa Buruanga. Maigi siguro mag-conduct sila ng clearing. Yun po yung i-request natin sa LGU para sila po yung mas matibay siguro yung kung sila mismo yung gagawa ng request. Sige po. Tutulong din po tayo, sir, sa papaabot ng information na yan sa ating Aklan Electric Cooperative. Sir, maraming salamat once again at mabuhay Buruanga PNP. Maraming salamat din po si Manuang Malbert. Mabuhay po kayo. Alas 6:57, thank you so much kay Police Captain Machon Sabado, Officer in Charge Buruanga MPS, ha? Importante na sayuran tang white foul play. Mayad man doon nga nakasayod kita sa mga nagkakatabo rin na sa may area at Buruanga. Wagali ay or we just don't know in fairness kung local government unit o Buruanga from time to time nagakonsider man sa sitwasyon mga linya at kuryente una, no? Ay kung wa manabit nagapaabot ay di mahina rong information dissemination given ang Buruanga man sa bilog man sa mga abong kakahuyan possibly nga rong mga power interruptions kun amat bangod man sa mga kapin pa konbukon pa 3-wire bagarong linya una wala nakasayod. Nagapaabot man kita pagkasubo sa pamilya ko dahil karang 15 years old nga na kuryente patay kahapon sa may area at Buruanga. Kasi man mataas bagay imong blood sugar, kabaga may diabetes, hayra rong sabat sa imong bagatian. DTX 500, rong DTX 500 may tatlong ka anti-diabetic properties nga mga masunod, charantin nga nagapanabot glucose, Vicin nga nagakontrolar blood sugar, ag polypeptide nga may kaparehong epekto, insulin. DTX 500 aton nga partner kontra sa diabetes. DTX 500 mabakaw sa mga butika ag sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Rependor Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan.
Standby by the way sa evening drive PCS o small town Lottery Aklan. At least kung katon abi mga kasimanwa, bangungot. Noche de Ronda. Pag bangungot, the same man ro experience mo, ginakapos ka sa pagginhawa, no, nagaugayong ka, masakit, ro imong nga dughan. Ha? Bata pa, no? Gali makaraabi, in fairness, kaabuan ko mga parehas kara mga heart failure, wow, tat ginapili hagos nga edad. No? Kapin pa kon bisan bata ka man may bisyo ka, malamang sa malamang kid. No? Nga extra careful. Ag may factor gali mga kasimanwa, no? May singit at sangkuro. Ro positioning ta sa pagtugog. No? Dapat hay takilid mga kasimanwa. Impunto alas 7 ato niya oras mga kasimanwa. Sugpunan tayo na ron na for the meantime. Standby sa evening drive PCS sa Small Town Lottery Aklan. Good luck sa mga nagtagaya. Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. Giving two chances of winning next PM at 7 p.m. The result for our 7 p.m. draw is only for the province of Aban. For those who have just tuned in sa Facebook Live, we like to inform that we have just conducted a series of 50 product review proceedings and now we're ready for the Apple draw. We ask our AAC representative to the official hosted by Sir Yuran, who will host ng bilang sa mga AAC representative. Ako first, Yuran. Our official winning numbers for our second draw is June 2, 2026. Numbers 36 and 7 in exact order. Numero 36 at numero 7 sa eksaktong pagpasok. Congratulations! Dos minutos makaligad sa oras at alas 7. There you go. Ro evening draw PCS sa Small Town Lottery Aklan. Makarangang gabi of course it Martes, June 2, 2026. As usual sa benepisyo at makapamati wa makasubaybay sa nasabitan karon nga draw, we will do the recap. Mga kasibanwa again, hayrarong winning numbers 36 ag 7, 36 and 7. 36 ag 7 sa tama nga pagpasunod. Hatod katon at Great Lion Gaming Ventures Incorporated Rosolo nga lehitimong partner. It PCSO for Small Town Lottery Aklan. Sa mga nagtaya, sa mga nagpusta, sa mga naghingabot gid para sa evening draw. Unfortunately and sadly, napierdi wa magdaog na paslawan. Naghoy-hoy mga abaga, literal nga nagsunggod. Better luck next time kung may nagdaog. Paldo Gumandon, congratulations! Yahoo! Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. de Ronda. 3 minutos makaligad sa oras italas 7. O standby anay sa mga natipon yung mga balita ni Kasamanuang Janeline Gano. Report. Energy Police Report. Okay, Kasamanuang Janeline Delegan standby ha. Sige, go ahead. Gal sa Malberta ninahan rong ray karanga sangka pasahero itray karanga tricycle
aga driver itry ka nga motorsiklo matapos nga magkasagian sa mayabahin ita barangay Puok yakara sa Banwa ita Kalibo, particular nga ni una kara sa may aton nga Kalibo International Airport pasado alas 5 kaina nga ra ita hapon kusin nga derong nga driver itry ka nga motorsiklo hayasan ka 34 anyos nga taga Bacau Sur. Agarong driver mata itry ka nga tricycle hayasang ka 36 anyos nga residente ita na Look. Agarong ray ka nga babayi nga ra ka sa Malbert nga sakay sa mayabak ride itry ka nga tricycle hayasang ka 42 anyos nga residente ita Halas sa Banwa kara ita ni Washington. Ngani pag-aabot sa aton karang nga mga kapulisan sa area haya insigida nga gindagagon it aton karang nga MDRMO Kalibo sa ospital rong ray karang nga pasahero samtang uwawon nagpadaga rong ray karang nga rider aga gindiretso lang yakara sa istasyon it aton karang nga Kalibo Municipal Police Station. Ngani kaina sa pahayag it ray karang nga driver ko tricycle haya halin sandara sa yakara sa Banwa ita Kalibo aga paagtungan ni kunta sa Nalook aga pag-abot ana sa lugar haya gulpit ana nga umagaw ita linya rong ray karang nga motorista nga maghalin sa Banwa kara ita ni Washington aga paagtuman iya kara sa Banwa ita Kalibo. Ngani pangud kara tinguhaan ginabi ka sa Malbert itray karang nga tricycle driver nga iwasan rong ray karang nga motorsiklo kaya diretso ginabi ko nakanda rong direksyon itray karang nga motor nga ra ka sa Malbert ngani giniwasan kuray karang nga tricycle do nga motor o galing hahapit gapon na nakara rong ray karang nga alima itry karang nga driver aga rusiki itry karang nga babayi nga pasahero nga ra sa may backride nana kaya napuruhan tanaka sa Malbert ngani matapos ray karang nga insidente kaya ginrespondihan rayat aton karang nga MDRMO Kalibo aga gindagangan sa pribado nga ospital rong ray karang nga pasahero nga nga babayi nga nakatagana raya nga igla pa x-ray ka sa Malbert bangod nga ni saan na karang naangkon no nga lastro saan nga ra nga siki aga sa makaron haya iya sa aton karang estasyon ita kapulisan rong ray karang driver ita ray karang tricycle aga driver man ita ray karang motorsiklo para nga ni nga pagaistoryahan rong ray karang natabo no nga aksidente pero suno matangani ka sa Malbert sa driver itray karang tricycle ayan di na nakarapag pasakaan pa itag kaso rong ray karang driver nga ra ita motorsiklo aga kusin nga ni hilong taana ka sa Malbert dong ray karang driver ita motor kata matabo rong ray karang aksidente. So sa euro naton kung alin dong maging istoryahan kuray karang pareho nga driver sa ray karang natabo nga aksidente. Samtang sa aton karang dugang report nag-post sa social media ro aton karang taga Municipal Environment and Natural Resources sa office o kung aton karang Menro aton karang Banwa ita Libakaw sa ray karang pag-alaga nga ra ita baboy sa palibot ita ray karang revetment wall una kara sa Banwa ita Libakaw ka sa Malbert nga hugot nga ni nga ginapagabawal itaton karang LGU Libakaw rong ray karang illegal nga ni nga pag-alaga kuray karang baboy sa palibot kuray karang mga revetment wall bangod nga ni sa ginatao nga peligro kara ron sa kagawasan kalimpyuhan sa lugar aga syempre sa kalidad man ita tubig ka sa Malbert aga suno sa post kaya rong ray karang pag-aalaga nga ra ita baboy sa lugar hay nagatao nga ni ita mabaho nga ra nga hugom aga pag inabo ita gangaw sa lugar nga pwede nga ni nga magtao kara or magkalat ita masakit nga ni sa mga residente sa lugar nga ni ginaabisuhan ita aton karang LGU nga kung sino man arong ray karang tag-iya ita ray karang nagaalaga nga ra ita baboy nga ihalin nga ni ro anda karang mga baboy nga ra sa insakto nga lugar ka sa Malbert ag magsunod sa ray karang ordinansa nga gina patigayon itaton karang LGU Libakaw aga ro ray karang magagapas sa ray karang ordinansa ka sa Malbert haya pwede raya nga pagtawaan ita nagakaigo karang
aray karang biolasyon o sa Malbert nga dahil karang Municipal Environmental Code ag aray karang Philippine Clean Water Act ag aray karang Philippine Clean Air Act nga ni nagapanawagan man do aton karang pamahalaan nga sa aray karang kooperasyon para nga ni nga mapatigayon ng kalimpyuhan ag kaayusan sa Banwa Kara ita Libakaw. Samtang sa dugang pagay naton karang report haya personal man nga nagdangop iya kara sa aton nga estasyon ita kapulisan iya kara sa Kalibo Municipal Police Station tong aray karang sangka security officer ita sangka pribado nga ospital para nga ni nga i-report tong aray karang ginasugid nga pagguwa tana ag pagguwa sa ospital kuray karang pasyente nga wa ta nga nimo ra ka sa Malbert nagbayad itaray karang hospital bill nga nagaabot na sa 333,956 pesos. Aga sunungan sa aton karang impormasyon nga nabuo tong aray karang pasyente haya sangka 18 anyos aga residente ra imaw ita Barangay Kabugan sa Banwa Kara ita Buruanga. Aga imaw ra ka sa Malbert hay naka-admit sa ospital po Abril 6 aga nakatagana nga ni kunta nga mai-discharge imaw ra po Mayo 30. O galing base kara sa CCTV footage nga nakita nga ni una kara sa ospital hay mga alas 6 na ita gabi ko Mayo 31 nga ra ka sa Malbert hay pumanaw ana yung ray karang pasyente kay bahan nga ni roana karang igmanghod agawa ta na nagbayad sa anda karang bill agawa pa man nga ni itaray karang abiso nga ni sa ospital nga sandarahay magguwa nga ni ray karang suno man sa report hay ray karang wa ta na nagbalik ro ray karang pasyente aga hindi utang nga ni makontak sa nakarangan numero nga tao ka sa Malbert. May ray karang security guard ay may ginaobra sigon ka sa Malbert ita makatong oras no ag kusinwa ta na nakapanuhan nga ni nga gumuwa ta na rong ray karang pasyente nga ra ka sa Malbert nga sa makaron ay padayon pa rong investigasyon ita karang mga kapulisan sa raya kara nga insidente. Samtang nagsikir man kita sa iba natin karang mga municipal police station hayawa manit mga aksidente or insidente nga respondihan o sa kainang ra ita agahon aga kainang ra ita hapon ka sa Malbert. So ray raton karang may hatod nga balita magaling nya kara sa aton nga area of responsibilities kay patrol with the Kasimanwang para sa patas at may tigusong pagpanalisyo publiko. Ako si Kasimanwang Jeneline Ganat Energy FM Kalibo, Kasimanwa ko palangga ko. Report. Energy Police Report. Alas 7:12 mga Kasimanwa. Manubalik kita pagkatapos kita bang pilang ka mga reminders pagkabay. Hugat-hugat ang kamuruna. Noche de Ronda D3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ato sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa. DTX Coffee Mix. School season is coming. Are you ready? Ready, set, go. Let's go! We at Unitap Kalibo will help you find what you need this upcoming back-to-school season. Many school items, school materials, and school essentials are in store just for you. Available items are notebooks, papers, pencil case, envelopes, writing materials, art materials, reading materials, stationery and office supplies, school bags, school shoes, school uniform, lunch bag, lunch bags,
tumbler, and many more. Hurry up while we have a lot. What are you waiting for? Ready your budget, set the date, then go and visit Unitap General Merchandise Calibo, located at Jaime Cardinal Sin Avenue, Calibo, Aklan, right in front of Calibo Fire Station. Unitap General Merchandise Incorporated, your budget-friendly store. Ako si Jonalyn Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Hindi mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupod ang MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan kugid. Mabudlay ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan. Si Mark po yung tumawag sa inyo. Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po? 24 po. Taga saan po kayo, Tatay Mark? Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lextan Pharmacy sa Katarman. Oo. Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, po, Kuya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ko, parang hindi ako makadumi ng ng maayos. Oo. Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun agad yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong coated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa sa katawan, maganda sa pakiramdam. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 + 1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may visyo. Ang visyo yung may D3. Noche de Ronda. Welcome back mga kasiman. Huwag pa na ang mga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Calibo. Proud member of the KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas! Alas 7:18 atong karon nga oras sa pinaling ko mga minutos nga nabilin aton nga nga pag ililiba kasi manuang Randy Santisas ba po pasensyagin sa pagwat mention kay mga pangagan ha. Salamat by the way sa pag live stream. Ag sa mga tagalagin Banwa West naman siya again, thank you so much kay very certified yung taga paganubraw niya ni
Kung tawaan niya ng certification si Kagawad Michael Villanueva Solina. Salamat gid nga abo. Na naman by the way mga aktibidades yun na sa Lagin Banwa West. Musta rong Brigada Eskwela una sa Lagin Banwa West naman siya. Speaking of Brigada, sayod tagid ha. Mabulig, very much willing ro aton yung mga kapulisan, mga taga Bureau of Fire, pati man Aklan Electric Cooperative, mabulig man. Especially sa pag-check it mga electrical wire sa mga classrooms. Basi kung may matuipan nga illegal na nagatap. May taro kasugid ha, mga kasimanwa. Ay daya ro ibat abi hay naila kata kung takawon do kurintik magreklamo kung taas bagayran. Naga-react bangod sa mga ginatawag ngarang sari-sari nga mga charges. Pero kung may madakpan nga nagapanakot kuryente mahibayag da sanda. Nami kita nga bagong Pilipino. Speaking of Aklan Electric Cooperative ha, may mga upcoming man yung mga aktibidades, mga corporate related responsibility programs. Bubantayan natin doon mga kasimanwa ha. Alas 7:20 aton karon nga oras. Ay agang na ro pag-replay pero please do bisitahon ro pag interview naton kay ina posted na no sa amon man nga Facebook page. So interview ta kay poblasyon Barangay Captain Nel Ibardula sa Candelario sa concern nga sa mga basura no. Nagpangako nga mas magiging istrikto sa pagpatuman sa mga regulasyon sa basura isban Manuat Kalibo. Ay alin mo nga ni. Wagon nit iba pa karang tumbukon kundi kita mantanan. Wagon kita sa punto abi nga magtuuran pa kita, magpabida-bida, magbasog it iba nga mga ahensya kundi nasa estado kita no? Sa mga taga Kalibo nga nagapamati kung sugot kita sa aton nga nga ginapangwakang mga kasimanwa kinahanglan it aton nga banwang Kalibo ro bulig after all ga-contribute man kita yes nagabagagayad nagasunod okay galing may maybe isang kiri yang gidman nga diferensya. No? Kung i-implement it mga otoridad ro nagakadapat base man sa mga nakasaad sa Republic Act mga kasimanwa ay tudas gidron puro lang kita ticket kara. No? Kung hindi kita magbulig, kung magiging irresponsable kita bisan sa schedule it pagpilak mga kasimanwa ani kabudlay. Sari-sari man akiro factor abi linunta kung may kapabayaan ko tinan ko turong munisipyo sanitary or solid waste management office mga kasimanwa sa pagtratar sa pilang ka mga kakuwangan din batunon tarong realidad abo nga mga mapabugay sa Banwat Kalibo tourist destinations kung ma-include tourist spot kung may una nga manami mga nagakasari-sari nga mga edipisyo sari-sari nga mga office representations sa Banwat Kalibo ro aton nga provincial capital aton nga sikat nga ospital sari-sari mga awarded nga mga opisina mga kasimanwa pero sa gihapon kung hindi naton da pagtawat nagakaigo nga pagdipara bisan ipusta ko paro akon nga nabilin nga buhok pero again mga kasimanwa hindi utat oras nga magtuuran kita kung gusto naton nga maglingling try ta no sa aton yung mga opisina sa munisipyo opisina sa mga police stations opisina sa mga ospital opisina sa mga eskwelahan kung nakasegregate basura ta basi kung abo katon kararong guilty mga kasimanwa bisan the way kita nga magtratar sa aton nga mga hugasan sa mga lababo bisan ipusta ko para ako nabilin nga buhok basi abo katon do mga guilty mga kasimanwa
mga sangkuro nga bagay nga nagarason pagiging pagbara ko aton yung mga sige lang nga niya. Nanuman kaparehos it na yung road safety ang mga pag-drive mga kasimanwa edukasyon gid man kaya rong kugang pa katon or kun amatrong pagiging indiferente. Sabat alas 7:24 kinakasubok og gid mga kasimanwa di kara na lang gid danay hasta aton yung pag-ililiba sa Martes nga edisyon ng palatuntunan. Sa tanan naton yung mga bangga, mga darling, mga sweetheart nga always nagabamati. Always nagapati. Ag always nagaapin sa 107.7 Energy FM. Kalibo, thank you so much. Nagyapon sa anuman nga sitwasyon, puraot man or bugana, hindi kita magkalipat niya magpasalamat, magpangamuyo. Sa tanan nga sitwasyon, ag sa mga grasya nga nababato naton halin sa mahal nga Dios, kabay again ang mga blessings ka mga padumdum katon. Kabay nga maging blessing man kita sa iba. Aton nga partner technical kasi Manwang Marlo Saraspe sa overall supervision. Itamon nga CEO kon Chief Executive Officer kasi Manwang Apple Saraspe III. Para sa patas agbay tagipuso sa pagpanerbisyo publiko sa gyapon ako ron yung the good vibes man. Kasi Manwang Malbert Dalida, it number 107.7 Energy FM Kalibo kasi Manwa ko palangga ko. Noche de Ronda. Ay bangga. Energy FM. Number 1. Energy FM. Some people think that choosing a modest memorial means sacrifice.